Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Ria. Yun yung aralin nyo, girls, yung falsetto, no? False voice. Maigi marunong eh. Marunong mag-false voice eh. I-ano pa, yung, ang tawag sa false boy, falsetto, false voice, may isa pang tawag dyan. Yung aralin natin. Yung huling part, yung parang nag-false voice siya eh. Hindi ko alam. Okay. At nagtanong si Sister Gloria kagabi kung pwede daw ba itong kantang to. Basta, pag galing sa Mormon, sila Sally Deford, hindi natin pwedeng special number yon. Pag galing sa cult yung kanta, hindi natin pwedeng special number. So, pag hindi kayo sure, pwede nyo itanong. Halimbawa, yung kantang Because He lives, because He na 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 na. Magandang kanta. Pero galing sa Mormon, hindi natin pwedeng kantahin dito. Pag galing sa Seventh-day Adventist, hindi din pwede. Pag Hillsong, Pastor, pwede kaya? Teka lang, Hillsong muna. Siguro, medyo alanganin ako sa Hillsong eh. Papuri singers, yung luma. Hindi pwede yung mga bago kasi yung bagong kanta ng mga papuri parang love song eh. Nandyan sa aking tabi. Puro pronoun. Wala talagang name na God tsaka Lord. Hindi siya. Pag di mo alam na papuri yun, akala mo wordly song na ascribe sa love to sexual love. Yung pala para sa Diyos. Aking tabi. May bago silang kanta. Aking tabi. Di maganda. Pang love song. Hindi siya pang godly song. By the way, this year, magkakaroon tayo ng 1 month puro lecture about sa music. Okay? Para dito, ang mga special number natin, parang hymnals lang, no? Pwede naman kayo kumanta bukod sa hymnals, yung special number. Be very careful lang. Magsisend ako ng mga link ng mga galing sa mga okay na mga groups. Mga pwede nating, yan sa BMBM, okay yan. Tsaka yung iba pa. Okay? Basta galing sa Sabadista, galing sa Mormon, yan kasi sila mahilig sa YouTube, nasa YouTube yan eh. Tapos galing sa Catholic, mamaya kumanta na kayo dito ng ano eh, Holy Eucharist. Wala tayong Holy. Sa Catholic yun, ano. At titignan nyo unang-una kung sino yung kumanta tsaka yung composer. Pero mahirap naman hanapin kung anong church nila. So, maigi na magtanong din. Okay? Ano pa? Tsaka huwag kayong mag-special number yung medyo mabit na konti. Pwede ang -1, pero kapag ang -1 ay parang rock and roll ang dating, sobrang tindi ng drum beat. Ay, hindi din, i-avoid din natin. By the way, mapag-usapan naman natin yan this year. Kung ano yung mga kanta na pwede natin kantahin sa church. Pwede nyo pakinggan sa bahay yun, kahit Hillsong, pero magkaiba kasi yung Christian song, magkaiba yung worship song. No? Pwede nyo pakinggan sa bahay kaysa makinig kayo ng ano ba yung mga banda ngayon. Kung ano-anong mga worldly song, pwede naman yung mga contemporary Christian music. Okay po. So yung iPad ko. So bago po tayo mag-start, meron po ba kayong katanungan related sa Baptist Distinctives or kahit hindi related sa Baptist Distinctives? Related church matters, spiritual matters, Christian matters, Bible matters. Meron bang gusto magtanong? Wala? Nahihiya? Going once? Taas lang kamay? Walang mahiya? Pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin sa Baptist Distinctives. So, second to the last na po tayo ngayong week. At ang pag-aaralan po natin muna ay yung autonomy of the local church. Actually, madali lang to. So, ulitin ko, ang Baptist, hindi tayo controlled ng kahit anumang ahensya, group,
outside ng church. Okay? Halimbawa, question, tayo ba ay connected sa home church natin? Yes or no? Siyempre, yes. Doon tayo galing eh. Home church natin sa Santa Maria. Pero parang ang kinikilala natin, yung lolo natin sa Cainta. Ba? Cainta, Santa Maria, tapos dito. Pero tanong, pwede ba silang mga elam sa finances ng church natin? Okay, yung mga tanong natin. Meron tayong tinatawag na centrality. Sa mga INC, sa kanila, yung giving bato lahat sa central. So, ganun ang labas. Next question. Maaari ba sa ibang church ganito ginagawa nila? Gamitin ang pulpito para sa pamumulitika. Kunyari, maraming botante dito ng, ano ba barangay ito? Paliparan? Paliparan, 2. Pero pag sinabi mong 1, 2, 3, 4, isang barangay lang yun. Magkakaiba pa din? Okay. Sayang, konti lang yung pera nun. Joke. So, dito sa Paliparan 2, barangay Paliparan 2. Ang dami na natin, ilan tayong botante dito. So sabihin, pastor, pwede ba akong magpunta dyan? Para ang plataforma. Kasi kung hindi ko na kayo papapagalikin sa annex. Or hindi ko kayo papahiramin ng tent. So ano masasabi natin? Pwede ba? Pwede ba mag-speak? Pwede ba gamitin to para sa pamumulitika? Ang ibang mga church, ganun ang ginagawa. Pero sa atin, hindi pwede. Pwede ba tayo tumanggap ng donations sa iba't ibang mga ahensya or NGO or etc. Sino magsabi ng pwede, sino magsabi hindi? Sa tingin nyo? Kunyari, Unilab, malaking distributor ng gamot. Sabi, gusto namin mag-scholar. Magbibigay kami sa church nyo ng 10 i-scholar namin. Pwede yun. May mga ganon. Pwede ba yun? Sinong sabi ng pwede? Oo, hindi. Okay. So, pag mga ganon, depende. Pag may string attached, pag papasok sila at kasama sila sa decision making ng church body, hindi pwede. Sila, magdo-donate lang sila. Pero, ikikredit natin kung saan galing yung pera. Pero kung sasabihin nila, lahat ng lalaki nyo, lahat ng member nyo, pag-iinom ng gamot, pag masakit ang ulo, dapat Biogesic. Unilab yan. Biogesic, Unilab yan. Pati ba naman yun, kukontrolin tayo? Hindi pwede. No string attached. Pwede tayong magbigay ng report. Okay? Halimbawa, alam mo, nanalo sa loto. Brad, yan to Brother Marvin. Nanalo sa loto. Gustong magbigay sa simbahan. Pinabigay sa'yo. Sabihin natin, mga 500K. Brad, papaabot ko lang sa'yo. Alam ko, hindi naman ako taga dyan. Pero buko sa'yo magbigay Tatanggapin mo, Brad. Iuhulog mo sa offering box. Sino tingin nyo? Pwede? Hindi. Sino pwede? Sa ganung pagkakataon, mahirap mag-decide. Pero kung ako kay Kuya Marvin, ang gagawin ko, kayo na lang po ang maghulog. Hindi na ako. Kasi konsensya na yun kasalanan yung Brad. Okay? So, tayo mga Baptist, may tinatawag tayong autonomy. Pag sinabi natin autonomy, ang original word dito ay self, meaning self and law. So, B, pinag-aralan natin, ang Bible ang basihan ng ating lahat ng pananampalataya. A, autonomy of the local church. Pag sinabing mong autonomous, kaya niyang suportahan yung sarili niya. So, meron tayong tatlong self.
Sulat ko, tandaan nyo. Basta pag autonomy, 3 word lang, tatandaan nyo. Self, self-supporting, self, self, self-governing. Ano pa yung isa? Ah? Medyo mahirap tong tandaan eh. Propagating. Okay. Pag sinabi natin self-supporting, kaya halimbawa, yung mga nagmi-missions, hindi pa sila tinatawag na church, usually, sa circle ng Bible Baptist, kasi hindi pa sila self-supporting. Kaya meron tinatawag na church, di ba, nag-mission halimbawa, ng 5 years. After ng 5 years, magiging church na sila. Okay. Sa 5 years na yon, marami pang nagsusupport sa kanila. Ako may nagsusupport. Pero after nun, meron na to, self-governing na sila, self-propagating, and self-supporting. Kaya na nilang mag-function as a church, finances, na kahit walang mag-support sa kanila. So tayo, self-supporting tayo. Hindi tayo pupunta sa munisipyo at kakatok, Gob, kailangan po namin ng ganito, ganyan sa simbahan. Hindi natin kailangan yun. Though, yung ibang mga church, may ganun. Pero alam nyo ba sa batas, hindi pwede na ang religious group gagamitin ang gamit ng government. Kaya nga yung tent, okay lang siguro yun, no? Yung nangihiram ng tent. Kasi naman tayo eh. Residente naman. Ang nanghiram ng tent, sino ba nanghiram ng tent? Oo. Taga dyan naman siya. Sa church yung ginamit eh. Hindi, siya naman nanghiram eh. So yung iba, kaso hindi naman masyadong strict sa ganon. So okay lang. Pero ganito, halimbawa, meron tayong trip mamaya o trip somewhere. Sasabihin natin, Kap, pahiram mo na ng sasakyan ng barangay. Gagamitin namin, may church outing kami. Kung tent, siguro mapagbibigyan pa. Pero, pag sasakyan na, mga ganong matter, di na pwede. Kasi ginagamit natin yun as a group na eh. As a church. Okay? So, yung iba hindi nila alam yon. Ang ginagawa din ng iba, sport fest. Lalapit kay mayor. Mayor, kailangan namin ng bola. Siyempre, gusto yan ng, alam nyo na, politika eh, di ba? O sige, magkano kailangan nyo, pastor? 20K. Pambili ng mga kung ano-ano. O sige. Tasan mo. Bakit 20K lang? O sige, 50K. Pero dito na magkakasubukan. Konsensya ng pastor. Ang binigay lang sa'yo, 50K. Pero, ang pipirmahan mo, 100K. So, pwede kaya yon? Kaya tayo, hindi tayo after sa ganon. Hindi natin kailangan ng tulong. Kung may tutulong, okay lang. Halimbawa, nakilala ko si Gob. O, pastor, ganyan. Ipa-priority ko yung mga member mong yung people ng scholarship. Pwede yon. Okay. Pero, as a church, pangalan ng Kristo ang nakaprod, lalapit tayo sa kanila, mahirap yung ganung bagay. Self-supporting tayo. Kaya natin mag-function. Yung finances ng church, support sa missionary, support sa pastor, support mga kung ano man ang gasto sa simbahan, kaya na natin. Okay, naintindihan ba natin self-supporting? Paano tayo magiging self-supporting? Siyempre, sa pamamagitan ng tithes and offering. So, ibang topic naman yan, pero yun ang pamamaraan upang ang church mag-function. Yung pagbibigayan ng kapatiran. Okay? Hindi na kailangan ng kung ano-ano, no? Tanong, halimbawa, yung budget ng church ilalagay sa mutual funds. Pwede kaya?
Sa tingin nyo? Kunyari, sasabihin ko, oh, church, pera natin ganito, 200K na. Tulog-tulog lang, hindi nagagamit. Lagay natin sa mutual funds. Pwede kaya yun? Sino ba dito magaling sa ano? Sino ba dito ng financial advisor? Wala. Kasi yung financial advisor. Nagbebenta ng insurance. Ikaw, Ria, hindi? Magandang ano din, magandang profession, pero kailangan alam na alam mo. Pinasok ko din yan eh. Ano lang, for the sake of learnings and knowledge. Yung financial advisor, tapos anong tawag doon sa mga nagbebenta ng health card? Ano? Health insurance. Nagbebenta ng mga health card. Yan. May mga seminar din ako dyan. Kaya medyo may mga konting alam ako. Kaya pag matalino kayo sa math, si ano magaling sa math eh, yung anak mo, sister. Yan. Magaling sa math eh. Yan. Kanina dito yung nagbo-board. 1 minus 2. Tama yung sagot eh. Kaya kung matalino kayo sa math, mag-BS math kayo. Meron bang BS math yan sa mga sa Campso dito? State University? Oh. Matalino ka sa math? Matalino ka ba sa math, King? Pag BS math ka, alam mo ang mga highest paid sa Pilipinas na mga trabaho? Mga aktuaryal. Yun yung mga nagbabasa ng movement ng pera sa mga insurance company. Ang tataas ng sahod niyan. Grabe. Nakakalula. Mahina 100 dyan. Kaya pag matalino kayo sa math, ayan yung mga anak mo, Sister Janet, i-BS math mo. Yung tipong ginagawa lang nilang ice cream yung math. Okay yan, BS math. Yan yung career path nila. So, bakit tayo napunta doon? Okay? So, tithes and offering, kaya natin. Self-supporting. Next, ito naman tayong self-governing. Yan. May mga, pagpunta tayo sa church, tapos, may mga makikita ka sa ibang church, ganito ginagawa nila. Pwede natin, kumuha tayo ng ideas sa kanila. Pero hindi pwede yung may church sa gantong lugar, tapos sasabihin nyo, pwede ba pangunahan nyo din kami? Parang joint force? Hindi pwede yon. Tayo ay local church. Local. Actually, yung word na local church, wrong grammar yan eh. Alam nyo ba yon? Maling grammar to. Kasi ang ibig sabihin ng church, local. Yung ecclesia, local na yon. So parang sinabi mo, local. Sa grammar, ang tawag dyan, tautology. Bad grammar yan, yung inulit-ulit mo. Okay? So kasi ang ibig sabihin na ng church, local. Pero nakasanayan na para ma-emphasize na ang church hindi universal. Pag sinabing, ano ibig sabihin ng universal church, Pastor? Versus universal church versus local church. Pag sinabi mo universal church, yung konsepto ng Catholic Church. Kahit saan, pwede ka magsimba basta Catholic. Nagets nyo? Naintindihan po ba? Pero pag sinabing local church, diyan ka niligtas, diyan ka na-bautismo, diyan ang church mo. Local. Local ng dito sa lugar na to. Dito yung simbahan mo. Dito ka member. Dito ka magsisimba. Dito ka magbibigay. Dito ka mag-worship. Okay? At kung hindi ka man sa church covenant natin nakalagay, doon, pinag-aralan natin, kung may pagkakataon na magmamigrate ka na, halimbawa, si Marvin mag-New Zealand na, wala nang balikan for good. Ang panata mo, maghahanap ka ng katulad na church natin. At doon ka na magpapalipat ng membership. Hindi yung napunta ka sa ibang lugar, tapos sa kulto ka na nagsisimba. Naging Buddhist ka na. Ang layo eh, no? Hindi man lang Christian eh. Pastor, faithful na ako ngayon. Isipin mo, kalbo na siya. Tapos, tapos kung, o kaya, pinako na siya sa krus. Pumunta ka ng Spain. Okay.
Local church versus universal church. Tayo, local church. Pwede ba kayo magsimba sa ibang simbahan? Yes. Kung ikaw ay hindi makakapagsimba dito. Halimbawa, nagbakasyon kayo sa Palawan. Mga kapatid, bilang Kristiyano, i-prioritize niyo yung pagsisimba. Alam niyo po, nung ako ay naligtas, sinubukan ko hindi magsimba. Feeling ko mapuputol yung mga daliri ko eh. I mean, hindi ako komportable. Ang tunay na Kristiyano, naniniwala ko ganun. Hindi ka komportable pag di ka nakapagsimba. Amen? Kaya pagpunta kayo halimbawa umuwi kayo sa Visayas, Mindanao, Linggo, maghanap kayo simbahan nyo doon. Kung saan kayo magsimba. Okay? And self-governing, walang hierarchy. Pag sinabi man ding local church, there's no such thing as, di ba, universal church, universal. Nako, tulungan niyo ako sa spelling. Mahina si pastor sa spelling eh. Age. Hierarchy. Sa atin, walang level yung mga pastor. Okay? Narinig nyo, merong ganito. Bishop. Yung reverend. Tapos, may mga ganyang title, di ba? Sa pare, ganyan eh, FR. Sa Baptist churches, there's no such thing as human leader. Okay? Ito, konting history tayo. Huwag niyo kong tutulugan, ha? Okay? Yung tutulugan. Imagine ninyo nasa third century tayo. Okay, third century tayo, ha? Tapos, meron tinatawag na metropolitan, tapos meron tinatawag na province. Pag sinabi mong metropolitan, anong ibig sabihin? Yun yung mga city. Okay? Province, ayan, yung Etibac, Cavite, Rizal. Ngayon, alam nyo ba kung bakit sa Church History nagkaroon ng hierarchy? Bakit nagkaroon ng hierarchy? Kasi yung mga nasa metropolitan, tapos sabihin natin, ito yung mga nasa province, nag-assume sila na sila ay mas mataas na pastor kesa sa mga pastor na nasa probinsya. Kaya nagpatawag sila ng bishop. Nagets natin? Kasi feeling nila, nasa pastor ako ng metro, ay ng Manila. Tama, ng Metro Manila. Bishop dapat ang itawag sa akin. Nag-assume sila ng parang level ng pastoring. Kaya yung mga nasa probinsya, hindi kayo pwedeng tawaging bishop. Pero ang bishop sa Bible, pakinig po tayo maigi. Bishop, pastor, tapos overseer, tapos presbyteros, 1, 2, 3, 4. Meron pa isa eh. Overseer, presbyteros, tsaka bishop, pastor, overseer, presbyteros. Meron pang isa eh. May nakalimutan ng isa, pero ayun, elder. 1, 2, 3, 4, 5. Ano lang yan? One position lang yan. Iba-iba yung tawag, pero isang position lang. Hindi yung pinakamataas yung bishop, pangalawa yung elder, pangatlo yung overseer, pang-apat yung presbyterios, tapos pinakamababa yung pastor. Yun ang nangyari nung 3rd century ng church history. Nagkaroon ng hierarchy kasi nag-assume sila ng ano bang kabaliktaran na subordinate? Subordinate, ano yung nasa taas? Superiority. Kaya ako, hindi ko tinatawag, never kong tinawag na bishop si Pastor Bing.
At never ko din tatawagin si Pastor Ray na bishop. Kasi ang mga Baptist ngayon, parang nagiging hierarchical. Which is mali. Bakit? Hindi kasi nila alam yung church history. Pastor, ang yabang mo naman. Pag alam mo na 1 plus 1 equals 2, ituturo ko ba na 1 plus 1 equals 3? Hindi ko kayo tuturuan na tawagin kung sino man ang isang pastor na bishop kung ang isip nyo mas mataas siya sa ibang pastor. That is very wrong. Pero kung bishop as ka-level din ng ibang pastor, tsaka wala naman level-level. Lahat naman tayo, brother and sisters. Nagkataon lang na ang pastor ay so special kasi siya yung magli-lead. Siya yung bishop. Ibig sabihin, parang katulad ng overseer, nag-aano sa mga tao. Pastor, nagpapakain sa mga tao. Presbyteros, nag-aano ng Lord's table, baptism. Ganon din yung elder, namumuno. Maraming tawag, pero isang position. Ginamit yan interchangeably sa Bible. So, bakit nauso sa generation natin yung tawag na bishop? Dahil sa, ang root niyan, according to one pastor, dahil sa mga pulis. No, ang mga pastor ay magtuturo sa pulis, pag ang pakilala mo bishop, ang tingin sa'yo ng mga pulis, hindi ka basta pastor. Ibig sabihin, marami kang mga under na church. Okay? Now, I'm not saying na fully, totally independent at wala nang attached tayo sa pinanggalingan natin. Meron tayong tinatawag na interdependency. Interdependent. When it comes to fellowship, ibig sabihin, halimbawa yan, may fellowship sa Mother Church, supportahan natin. May gawain sa ganito, kailangan nila ng tulong, tutulong tayo. Ang tawag doon, interdependent. For fellowship, merong fellowshipping churches. Independent, interdependent. So tayo, independent tayo. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong pakialam sa ibang church. Okay? Interdependent. Kaya nga, nung una kong inisip, kailangan ko humanap ng mga matitino talaga, no? Kailangan ko humanap ng mga church na may pagkakatiwala ko kayo. Katulad yan, si Pastor Tabungar, mamaya. Kasi, ayoko na someday, wala kayong makitang love life sa church, unbeliever, o mapupunta yung mga girls, o kung sino man, sa mga hindi mananampalataya. Kung makakakilala kayo ng mga lalaki sa ibang simbahan, babae, at least Kristiyano. Hindi man kayo dito mag-church, at least, yung ibang mga pastor kasi, sorry, pero ito yung katotohanan, ayaw natin gawing bulag yung mga Kristiyano. May ibang mga pastor, ayaw nilang i-expose yung mga tupa sa ibang mga tupa, kasi pag kinasal na, lalo na yung mga babae, hindi na mag-church sa kanila. Yan ano namang dahilan yun? Hindi ganon. Mas maganda may nakikilala tayong mga ano. Ako napakarami kong friends. Mula, yung iba nga, close ko, kahit hindi ko pa nami-meet. Lalo na yung pandemic. So, expose natin. Pero, syempre, ingat din konti. Mamaya, kulto pala yun, nagpapanggap lang. Kasi hindi naman lahat ng Baptist, totoong Baptist. Yung iba dyan, kunya-kunyarian lang. Pag may isang Baptist, hindi naniniwala sa Trinity, X yan. Hindi yan totoong Baptist. Marahil Baptist sila dati, pero hindi na sila totoong Baptist. Okay? Meron sa Mindanao, hindi na naniniwala sa Trinity. Mindanao, Visayas. Wala na yun. Yung landmark, yung trademark ng pagiging totoong simbahan, X na. 157 na. Kaya nyo pa? Kaya nyo pa? Amen? May isa pa tayo. Propagating. So ito malinaw to Walang hierarchy. At yan ang binabasag ko ngayon. Tinuturuan ko yung mga Bible student. Walang hierarchy sa Baptist churches. Magkaroon man tayo si Pastor Jomar ng network dito, hindi ako pinakamataas, servant lang. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng sariling network. Di ba? To be honest. Ibig sabihin, may mga friends ka. Di ba?
na makakaintindi sa'yo. Mahirap nang dumikit kasi sa mga may pangalan na. Ba't ako didikit doon? Pwede naman tayong... Tsaka, ang sabi sa akin ng friend ko, hindi natin kailangan ng support team from the other. Ang pinaka-support team ko as a pastor, dapat kayo. Amen? Kaya pag sinabi kong malungkot ako, kapit tayo. Oo ka kaagad, Brother Marvin. Doon sa Foresta. Di ba? Lalakad nga lang. Kasi bawal motor eh. Hindi naman daw masarap. Siniraan na naman. Siniraan yung Foresta. Ano ba yan? Nalalayo tayo. Next! Propagating. Yes. What if yung dalawa mo yung from same practice, from different practice church? Nagkaroon sila. Kapag mag-asawa sila, saan sila nakakita? Oo. Ang default na question, sa lalaki kasi siya yung lalaki. Pero hindi yun absolute. May mga decision na hindi absolute. Okay? Halimbawa, eto, real time na nangyari. Sa Bible school nangyari to. Alam mo yung mga Bible student mo? Kakasal na si ganito, ganyan. Naku, kanino kaya magsisimba? Yung pastor nung lalaki, strict yun. Ini-expect namin lahat na after nilang ikasal, doon sila mag-church, sasabihin ko na yung place, sa Marikina. Kasi strict yung pastor doon. Talagang lalaki, siya yung masusunod. Pero ano nangyari? After nilang ikasal, saan na sila nagsisimba? Doon, sa Pampanga. Kasi, yung pastor, wala siyang lalaki. May mga lalaki pero walang men na katulad ni Brother Ryan. Puro mga young people. So, malaking tulong siya doon nung naging doon na siya. Sa tingin ko, hindi dapat kailangan timbangin natin. Hindi dapat maging masyadong default answer na dapat sa lalaki. Kailangan yung pastor ng lalaki, hindi dapat maging open-minded. Kung ang dami mo ng lalaki dito, ang daming member, at alam mo, itong young people mo na lalaki, makakatulong to dun sa church. So, pero alam nyo ba, ito, direktahan na, no? Kasi lecture tape naman tayo. Kaso nga lang, nasa YouTube, no? Pero okay lang, wala naman nanonood sa akin, eh. Kaya lang naman, ayaw nilang umalis yung member dahil lang sa tingin nyo. Ha? Dahil sa pera. Tandaan nyo, mga kapatid, ang Panginoon ang nagpo-provide ng pangangailangan sa simbahan. Ginagamit lang kayo. Maganda nun, nagpapagamit kayo, kaya mas nabe-bless kayo. I think, nawawalan ng pananampalataya ang isang mangangaral kapag ganun na kanyang prinsipyo. Aalis na si, halimbawa, aalis na si ganto, wala nang malaking offering. Kaya nga, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, ang sagot ko doon, balance. Pero, nakagawian by default sa lalaki. Kasi siya nga yung masusunod. Pero, hindi yung masusunod. Sa batas na, pero ayun, yung batas, sa violation ng batas, sinasabi na yung batas na yun, hindi absolute. If. So, I think kailangan natin maging open mga ganon. Thank you for that. That is very question. Sakit ng ulo ko nung ano. Kasi pag sobra nakatulog, sanay na ako mag ng 11 o'clock. Nag ako ka 9 o'clock eh. Kaya nagising ng 5 o'clock ang ulo ko. Hanggang tapos pa po. Kaya pasensya nyo na. Sana wala na. Sa propagating, dali lang. Ibig sabihin, ang member, ang tupa magpo-produce ng tupa, ang member magpo-produce ng member, pastor magpo-produce ng pastor, ang church magpo-produce ng church. Kaya tayo, ayan, no? Si Pastor Bing, tayo, hindi si Pastor Bing ang nag-send out, ang church ang nag-send out. Na church, ng pastor na magtatayo magpa-plant ng church. Okay? Nung pumunta dito nung nakaraan sila, pastor, may bisita tayong pastor, nagkaroon ako ng vision or ng pag-iisip na, Lord, i-bless niyo po yung church dito sa mga buhay. Kasi ito tong Cavite,
sa totoo lang, ano to, solid ang mga Baptist dito. Yung fellowship nila, solid. Pero, syempre, yung mga matatandang alam mo yung mga old pastor tsaka sa mga young pastor, parang mahirap yung connection. Sabi ko, aalamin ko yung hanggat maaari, ang gawin nating kaibigan, yung mga nagmi-mission pa lang, huwag tayong mahilig sa mga big shot na pastor na sino magpipreach sa atin sa ganito? Ito, ganito, big shot to, ganyan. So, naisip ko, why not yung mga nagsisimula, yun yung mga papreachin natin. Diba? Tapos sila yung mabibless, etc. etc. So parang siguro next year, mag-ipon tayo ng pera. Lahat ng mga nagmi-mission sa mga Cavite, mga missionary ang pastor, kakaibiganin ko, tapos magkaroon tayo ng gawain na magbibigay tayo ng something sa kanila, etc. etc. Hayaan na natin yung mahirap na makikonnect sa mga established na eh. Okay. Propagating, yon. Kaya, nawa, ang prayer ko, may mag-Bible school. Yung seryosong Bible school. Yung, kahit ako magsusupport, mag-Bible school sa Manila, di ba? Nawa, makasolwining tayo ng young people, tapos wala nang magawa sa buhay, mag-Bible school ka na. Paaralin kita sa Manila. Doon sa school ko, yun ang the best school sa mga Bible Bap. Okay. Pag si Brother Marvin nagsuko, pwede. Ay motor. Okay, si Brother Brian. Kung si Brother Andy, ba? Suko ko na. Ikaw, Brad, wag ka magsuko. Yung anak ko. Grabe, wala akong pananampalataya. Oo. Siyempre, desire din natin, magkaroon tayo ng sariling Bible school dito. Yung Bible school na ang level, ka-level yung Santa Mesa. Kaya, magpakadalubhasa kayo, yung mga young people. Mag-aral kayo kasi kayo yung mga magagamit nating mga teachers someday. Question. Antok na kayo, tapos na 2:05 na eh. May question ka, Brother Andy? Wala. Tungkol sa mga Baptist, alam nyo, ang usaping to, Baptist distinctives, mga churches, ethics, dami mga tanong-tanong dito eh. Kaya pag may tanong kayo, i-ano nyo kaagad para mapag-usapan natin. Huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may right med. Ikaw, Sister Ria, may tanong ka? May tanong ka? Nahiya ka lang ata eh. May tanong, nahiya. Ano ang tanong niya, Kim? Ayun, wala. Oh. Okay. Ang stand ko dyan, ganito. Okay ang debate. Basta, wholesome. Ang debate kasi dito sa Pilipinas, bardagulan. Pag nanood ka ng debate sa Amerika, hindi ganun ang debate. Pero ang front dapat, hindi naka-front ang church. Kunyari ako, makikipagdebate, hindi dapat front church. Ang front ko dapat, teacher, pastor, or ayun ang kanya, no? Basta wholesome, hindi yung bardagulan, character assassination, ano pa, walang offense na word. Kasi sa secular, sa Bible school, meron kaming subject na argumentation and debate. Okay? Sa Senado, ayan, di ba, may debate sila. Parang ganon. Wholesome. Hindi yung bardagulan na debate. Dito sa Pilipinas, ano bang matinong debate ang meron? Parang wala eh. Yung iba, dahil ayaw nila ng debate, ang ginagawa na lang, theological discussion. Yun na lang ang front. Pero ganun pa rin yun. Debate pa din yun. Argumentation pa din yun. So, okay lang ba magpakipag-debate ang pastor sa pastor? Pag Baptist to Baptist, hindi ako agree. Hindi ako agree. Ang daming pwede mong kalabanin dito sa Pilipinas eh. Bakit pa sarili mong ka-Baptist? Si Pastor R.A. Fuentes, hindi pa yan sikat. Subscriber ko na yan. Subscriber niya ako, subscriber ko siya. R.A. Fuentes, pastor ng Cebu. Nakikipagdebate yan sa mga Muslim. Ay, pastor man lang ako, kilala ko yun. Di ba kinalaban niya si
Eli Soriano. Sabi ni Pastor Bong, yung debate na yun, nandun siya sa Laguna. After nun, inatake si Soriano. Inatake kasi dahil doon sa debate. Di tinaya si Pastor Joel eh. Okay? Maganda din yung mga points ni Pastor Joel doon. Kaso, ang sabi ni Pastor Bong, yung video sa YouTube, slice yun. Slice. Hindi, pansinin nyo, hindi buo. Slice yun. So, ibig sabihin, dahil platform ng MCGI, ang dating daan, tinanong nila yung mga ano. Pero after daw nun, inatake si Kaeli. Yun. So, depende kung wholesome. Pero sa Pilipinas, walang wholesome na debate dito. Sa Amerika, doon na lang. Sa West, yung mga debate nila wholesome. Kasi ano yan eh, learnings. Next question. Wala na? Tapos na tayo mga kapatid. Ayun, may comment pa. Ano pa comment? Wala na. Ano, nagde-debate? Baka. Kasi sa Sandy, may tanong ka? Wala. So kung wala tayong tanong, may natutunan po ba tayo mga kapatid? Pray tayo tayong lahat at mag-pray tayo. Bishop Jomar, punalangin po tayo. Lord, we're so grateful for this afternoon na binigay niyo po sa amin, sa amin pong pagtatalakay bilang kami, inyong mga anak. We are Christian by conversion, Baptist by conviction. And we believe na yung tunay po na mga mananampalataya, kami, hindi lang kami dito, kundi yung mga kapananampalataya po namin. I-bless nyo po at mas marami pang magaling totoong Kristiyano. We know, Lord, that we are in the last days. Kami po ay mga wheat at among the tares. Marami pong mga bulaang pastor at propeta na nasa paligid namin. But we have your word. We have the indwelling and infilling of the Holy Spirit. We believe that you will guide us. You will strengthen us. At nawa, amin pong may isip na ang iyong salita ay sapat sa bawat area ng buhay namin. Bless niyo po kami, Ama. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Awitin po natin ang... stop na.